Breaking news po. Malupit na naman ang ating pag-uusapan mga kababayan. Dating congressman ng Batangas na pinalitan ni Representative Leandro Lebiste. Naninilikado dahil daw po siya daw ang namimili ng mga contractors na maipanalo ang mga bidding na project ng gobyerno dito sa DPWH. Naninilikado. Naku po mga kababayan. Talagang lumalabas po yung sinabi ni Sara Duterte na ang mga congressman gaya ni Saldico at ni Martin Romualdez sila po ang humahawak ng budget ng Pilipinas. Ngayon po, yari mga kababayan at mga diskaya, naninilikado. May balak tumakas papuntang ibang bansa. Tila po nakita na rin ng BIR na tila i-check po nila kung nagbabayad daw ba ito ng wastong buwis. At pati Bureau of Custom mukhang nakita na rin ito mga kababayan na allegedly mga hot cars ito at tila walang papeles. Yan po ang mga sabi-sabi mga kababayan. Kaya ating panoorin ang bidyong ito dahil ang congressman na ito naninilikado kung mapatunayan na meron siyang basbas, meron siyang kumpas sa mga anomalya ng mga korupsyon dito sa mga kontraktor na ito at kumikita ng payola, ay naninilikado talaga. Kaya mga kababayan, ito na po. Panoorin natin si Representative Leandro Lebiste ng Batangas. Magkukwento ito. Kaya naku mga kababayan, grabe ang korupsyon sa Pilipinas. Tiba-tiba. Nakakagalit. Nakaka-high blood mga kababayan. Ito na po ang video. Tinukoy ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang anya ay pumipili noon para ipanalo ang bidder sa mga flood control project ng DPWH. Batay anya yan sa sinabi sa kanya ng inireklamo niyang DPWH engineer. At nakatutok si Ian Cruz. Tumagilid na ang diking ito sa bahagi ng Pansipit River na sakop ng Lemery, Batangas. Bumitaw na kasi sa kinakabitang konkreto ang ikinabit na sheet pile. Peligroso tuloy ang bahagi ng dike na dinaraanan ng mga residente. Dati raw yung kinatatayuan ko ngayon ay kapantay nitong gilid ng dike, pero nga sa pagdaan ng Bagyong Christine, nangyari nga po, nahati ito at humilig papunta sa Pansipit River itong dike. At napansin din natin na madalang yung mga bakal dito at may mga putol nga po kaya nung dumaan nga yung rumaragas ang tubig dito, bumitaw talaga yung dike. O kita nyo mga kababayan, grabe po itong ginagawa po nila na pangungurakot. Yung mga project po na imbes na makatulong sa mga kababayan natin, na makatulong sa atin, nagiging perwisyo pa. Kita nyo yung pagkakagawa, kulang-kulang po ang mga nilagay na bakal. Sinlalaki ng mga tingting mga kababayan. Na konting lang baha, tibag agad. Kita nyo ang ninipis sa mga bakal. Hindi maganda ang pagkakahalo. Talagang kwinarta nila. Ginawa nilang lechon na pinaghati-hatian itong kaban ng bayan. Kaya dito, hindi po tayo titigil na tumulong para masupil at mapigil ang ginagawa nilang pangungurakot mga kababayan. Tulungan natin ang mga namumuno na matitino na pinapangunahan po ni Senador Marcoleta. Tulungan po natin mga kababayan
na makaipon po siya ng mga sapat na mga ebidensya para matukoy at mapanagot ang mga congressman o mga politiko o mga kontraktor, mga direktor na mga district engineers ng DPWH. Mga kababayan, ako po, nakakakilabot na corruption ito. Ituloy pa natin mga kababayan. Sa kabilang pampang naman na may dike rin, bayan ng Taal na ang nakakasakop. Sabay lang umanong ginawa ang parehong dike, pero sira na ito bago pa humagupit ang bagyong Christine no October 2024. Lumala lang ang sira dahil sa bagyo. Sa dami naman dumadaan dito, tsaka yung mga estudyante dito rin nadaan para po pumasok sa school na yun. Shortcut kasi nadaan to. Minsan, maakyat sila, wala naman hagdanan. Basta tiyaga lang, basta akyat. Baka kako yung mga dumadaan to, yung mga aksidente. Kabilang ang mga flood control project sa Pansipit River sa mga iniimbestigahan ng first-time congressman ng unang distrito ng Batangas na si Leandro Legarda Leviste. Nagsisimula raw sa nilutong bidding ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa kanyang distrito. Ang sinabi sa akin ni DE ay sila ay nag-advertise ng mga projects for bidding. May mga contractors na bumibili ng mga documents, nag-uusap-usap daw sila para yung isa na na-identify ay manalo. At ang pumipili umano noon ng mananalo na sinabi umano sa kanya nang ipinaaresto niyang si DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Ay yung pinalitan kong congressman. Pinalitan niya si dating swimming Olympian Eric Buhain. O yan mga kababayan. Ito palang dating swimming Olympian na si Eric Buhain. Naku po mga kababayan, naninilikado ito. Dating atleta na naging Olympian na sumabak po sa politika, ngayon nabulag sa pera. Ngayon naninilikado po ito mga kababayan. Siya daw palang pumipili sa mga kontraktor. Kita nyo? Talagang may kumpas ang mga congressman dito mga kababayan. Tingnan nga natin kung ano bang posisyonan nito. Eric Buhain. Tignan nga natin mga kababayan. Eric Buhain. Ito po mga kababayan. Ano ba ang sinasabi dito? Nako po. Ayan, ito yung overview. Eric Reyes Buhain is a Filipino former competitive swimmer and politician who served as a member of the House of the Representative for Batangas 1st District from 2022 to 2025. Mga kababayan, ibig sabihin, naging bilyonaryo na din ito. Ang tindi mga kababayan, 55-year-old na dating atleta na naging swimmer, Olympian, swimmer and politician, naging congressman mula 2022 hanggang 2025 na siya di umano ang namimili ng mga mananalong bidder. Pagka ganyan mga kababayan, magkano atin? Magkano kay boss? Magkano sa akin? Mga kababayan, ang tindi ng mga nangyayaring ito. Si Pangulong PRRD po ang nagsabi na noon pa na ang pinakabuwayang ahensya ng ating gobyerno ay nandito sa DPWH, mga direktor, district engineer, mga bossing. Kaya si Bunoan mga kababayan, pinaparesign na po ng ating Pangulo. Yan po ang sinasabi ng mga nakakalap natin na chismis sa social media. So ngayon po, ang nasasangkot po dito ay ang dating congressman
ito po ang binulgar ni Congressman Leviste na anak ni Loren Ligarda. Mga kababayan, ito po yung sinuhulan ng district engineer ng 360 million. Di umano. Pinaaresto na rin po ito sa mga pulis. At ngayon po, gagawin pong state witness sa Senado sa September 1 at magigisa ni Senador Marcoleta. At huwag ka mga kababayan, ang target po, mahuli ang malaking isda na malaking buhaya. Yung nahuhuli dito mga kababayan yung mga mga bagman, mga mule. Kumbaga yung mga nagdadala lang ng pera na nanunuhol. Ang mga nakukulimbat ng mga ito, barya-barya lang kung ikukumpara sa mga Godfather. Nako po, ano bang sinasabi ng mga komento mga kababayan? Ito na po ang mga sinasabi ni Sara Duterte, mga kababayan, na turo sila ng turo ang mga congressman na ito. Pero yung sarili nila, hindi nila maituro. Sila po ang matindi na may mga malisyosong ginagawa na pangungurap. Piatos-piatos pa kayo dyan. Pero ngayon, naglalabasan ang katotohanan na dito sa Kongreso, ang tahanan ng mga kurakot ng mga politiko. Kilala nyo po, si Saldico, may-ari po ng mga kumpanya, ng mga top-notcher, na kontraktor, na nananalo sa bidder ng project ng gobyerno dito sa DPWH, dito sa flood control. Isa pa, si Martin Romualdez. Kita nyo mga kababayan, sila po ang mga may-ari nationwide. Isa na po itong tycoon. Sila na po yung mga big time contractors na kumukuha at pinapanalo ang kanilang kumpanya. O ito po mga kababayan, gaya ng mga diskaya, sinisilip po ng BIR kung nagbabayad ba ito ng tamang buwis. Sabi nga ni Senador Lacson at Tito Soto, ang mga diskaya po ay mga sindikato ng under the table na the bribe god, the bribe givers. Mga kababayan, ang sinasabi ng mga komento, ang tindi mga kababayan ha. Ito po ang sinasabi ng mga netizens sa komento. Yes sir, Leviste, mabuhay ka. Isiwalat mo lahat. Suportahan ka namin. Grabe ang suporta kay mga kababayan. Kay Leviste, I hope these young politicians keep their good works. Loren must be proud and his son has more balls than anyone. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, good job. Alam nyo ba yung pasabog ni Isko Moreno dito sa Manila? Yung flood control project, nako po mga kababayan, nasasabit di umano itong si Congressman Joel Chua. Grabe. Ito na yung mga nagmamalinis mga kababayan. Nakakatuwa itong si Congressman Leviste. Para lang siyang nagsusumbong sa nanay niya. Mas marami pa siyang revelations about DPWH corruption. And good job, Kong Leviste. Abangan natin mga kababayan dahil isa po siya sa mga state witness. Pati yung inaresto na bagman na yung district engineers. This is a good start from This is a good start from a young politician. I do not want to compare him to Biko. They may have differences, but they are both for good governance. Kailangan sila ng Pilipinas, sabi ni Carlo Reyes. Nice one, ref. Sabi ni Tantoko. Good job yang Congressman Leviste. Huwaran ka at tapat.
At dapat lang tularan ng mga batikang congressman. Sana lahat ng LGUs check din nila ang mga lahat ng mga project ng DPWH sa kanilang area. If the contractor follows design and specification, size of rebars, spacing of rebars, concrete strength, lab works, records taken during actual concreting works, what or how many PSI of concrete use, tulad ng pagtesting, PBBM sa kamay, palad pa lang niya ay durog na. Grabe mga kababayan. Tama yan, aba ayos nice. Bakit po kasi parang river wall na lang, hindi dike ang design kung kumpara sa mga dating dike. O yan mga kababayan. So ngayon, naninilikado po itong si Eric Buhain na baka matawag din ito ni Senador Marcoleta na mag-isa. Mga kababayan, isa pa lang yan sa mga alleged po na kumukumpas kung sino po ang ipapanalo na bidder. Magkano akin? Magkano kay boss? Magkano kay kapitan? Mga kababayan, grabe ang nakakagigil. So ngayon mga kababayan, puntahan natin ang mga diskaya. Ito po, BIR to BO, ito po, diskaya to BOC. Yan, BOC mga kababayan, Department of Custom. Ito mga kababayan, ipapasilip daw ang kanilang mga properties na mga ari-arian ng mga sasakyan. BOC, Proved Luxury Car Collection of Diskaya Couple. Ito po mga kababayan, tignan po natin. Naku po, ito na mga kababayan, makikita natin ang matinding revelasyon. Nagbabayad kaya ng tamang buwis ito? Kasi grabe naman, 40 po na grabe mga sasakyan ito mga kababayan. Talagang nakakalula ang kanilang mga interview. Napakalupit. Ito po, panoorin natin mga kababayan kung ano yung sinasabi po ng Bureau of Custom. Ipaparade na daw po ito. Ito ang mga nababalitaan natin na ipaparade po sa mga pulis. Grabe ito mga kababayan. Ito na po. The Philippine Customs Bureau will investigate the luxury vehicles of the Diskaya couple whose construction firms have been linked to huge flood control projects. It wants to verify if the Diskayas paid the proper import duties. The details from Jervis Manahan. The Philippine Customs Bureau has initiated an investigation into the luxury vehicles of Sara and Curly Diskaya, who were among the top contractors of government flood control projects. The couple's luxury vehicles went viral on social media following their interviews with two known media personalities. The agency says it's quite unusual for one family to have a fleet of luxury cars. O kita nyo mga kababayan, naggagandahan ng mga sasakyan. Mamahalin mga kababayan. PH Customs Bureau proves luxury vehicles of Diskaya couple. Grabe, no? Kaya mga comment dito. So what is to be investigated? Sabi nila mga kababayan, no? They must have the paperwork from custom to register through LTO. Unless customs and LTO are both corrupt. Yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Baka dito, itong Bureau of Custom at LTO, nalagyan din ng alam na, ano mga kababayan, daig pa nila most major businesses ng US na may fleet ng vehicles, all brands, latest models, and very high-end. You have to spend tons of money just to get them here sa Pinas. Hard to believe a contractor from Asia can afford all of them.
definitely must be investigated. Nako po, sabi ni Alan Parliden. Bilisan sana ang pag-imbestiga at pagsampa ng mga kaso laban sa mag-asawa. Sequester at freeze ang bank deposit, hold departure order. Yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Dapat merong agad departure order, hold departure order. Bantayan po ang mga daungan, ang mga port, mga paliparan natin, custom probe. Pero sila nag-approve. O, yan sinasabi ko sa inyo. Shame on you, sabi ni Uminsik. O ano kayo ngayon? Baka din bigay yung iba ng politiko. Grabe mga komento. Look back. Look my back. Nakakalungkot habang tayo naghihirap. Sila nung rakot pa ang may pinagmamalaki kung sa State College wala kaming Olympic swimming pool pero kami binabawasan ng budget. Narciso, maybe this is another the same as Napoles cases. Naku po mga kababayan, napakalupit nito. Natatandaan nyo po si Napoles. Yung kwarto niya punong-puno ng bilyones. Wow, that Bentley ko 70 to 100 million pesos or more per unit plus tax 100 million again plus fees. So that one Bentley alone costs 250 million. They must have money raining. Grabe, umuulan ng pera. Ito na ang sinasabi ko mga kababayan. Tuloy pa natin. The BOC wants to know if their purchase of these multi-million peso vehicles was above board. Gusto namin makita yung pinagbayaran niya at yung proseso kung paano siya ipinasok. Makita kung ano yung mga landed costs, ano yung pinagbayarang duties and taxes, ano itong mga luxury vehicles na to. Maronilla was quick to point out that owning luxury cars is not illegal, but he says this raises questions on Diskaya's source of income after the couple was tagged as owners of several construction firms, which cornered flood control projects. In light of the allegations that are already being circulated, of course, magkakaroon talaga ng bahid ng duda, no? At magkakaroon din ng rason na tingnan lang. At least natingnan namin kung ito bang mga to ay paano ipinasok, ano yung deklarasyon at magkano yung binayarang mga buwis. The Assistant Commissioner says they do not have visitorial powers to private residences, so they will have to rely on documents from the Land Transportation Office and some significant marks from the vehicles as exposed by the videos on social media. Dahil nga doon sa sitwasyon, no, kung saan may aligasyon doon sa kanilang mga ginagawang kontrata. Same time, nakikita mo ngayon na may mga gantong klaseng luxury vehicles, no? O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Naku po, i-check na natin yung statement ni Sara Diskaya. Sara Diskaya. Campaign. Speech. Check na natin mga kababayan. Kung ano yung speech siya dati nung sa campaign. Check na natin. Ano bang masasabi ni Diskaya? Ano ba yung kanyang ang tawag dito? Yung may dito, yung, di ba pagka tumatakbo kang politiko, may mga sinasabi ka. Ano bang mga nito mga kababayan? Campaign ad. Check na natin. O eto po. Diskaya. Sara, Gerard. Grabe mga kababayan, no? Check na natin. Check na natin yung mga campaign nila. Labanan ng korupsyon! Kailan magkakaroon ng bagong hospital? Kailan namin makuha ang suporta para sa mga guro? Pakinggan naman ninyo kami mga bindos! Oo nga! Ate Sara, gusto ko po mag-aral. Kaya dis? Edukasyon, Diskaya. May libreng gamot po? Kaya dis? Dis, kaya. Wow! Mga kababayan, ang galing, no? Libre hospital? Diskaya! Libre edukasyon? Diskaya!
Mga kababayan, ang tindi ng campaign na advertisement nito. Puro korupsyon yung kanilang mga, kailan makukuha ang libre edukasyon? Kailan makukuha ang libre hospital? Libre gamot? Diskaya. Mga kababayan, muntik na akong mahulog sa kinauupuan ko nang mapanood ko itong campaign advertisement nila. Ano sinasabi ito po? Libreng check-up? Eh, pumahay mo. Kaya this? This? Kaya. Hindi Mga kababayan, o naniniwala kayo sa campaign na ito, libre check-up, libre hospital, libre lahat, diskaya. Mga kababayan, I'm totally crazy now mga kababayan. Deception itong ginagawa nila eh. Kita nyo po, sa dami ng kanilang napera at nakulimbat, sa pagiging kontraktor nila, sa mga bidding sa DPWH, talagang nangarap pa sila na maging mayor, maging politiko. Para saan? Para madagdagan ng kanilang nakulimbat. Grabe po, ako'y nahulog sa kinauupuan ko mga kababayan. Ang tindi ng kanyang campaign ad, mga kababayan, ito po. sapat na labanan lang ang korupsyon upang mapaunlad ang isang bayan. Wow, mga kababayan. Ang sabi niya po, labanan ang korupsyon sa Pasig. Libre paaral, libre hospital, libre gamot, libre lahat. Kay Diskaya, kaya ang lahat, walang imposible. Naku po mga kababayan, ang tindi ng campaign niya. Ulitin natin. Mahalaga rin na pakinggan ang daing at kumonsulta sa mamamayan. Kaya naman nandito ako, ang iyong Ate Sara, para siguraduhin ang pagtaguyod ng isang pamahalaan. Importante ka. Basta para sa Pasigueño, kayang-kaya ito. Wow! Ang tindi ng campaign na lahat kaya kay Ate Sara. Wow! Lahat kaya. Sugpuin ang korupsyon. Sugpuin ang anomalya. Sugpuin ang mga buhaya. Pero, mga kababayan, deception. What is deception in Tagalog, mga kababayan? Ang tindi, ako'y nahulog sa aking kinauupuan. What is deception? Deception, mga kababayan. Deception. Deception is the act of misleading another person by creating a false belief that the deceiver knows to be untrue, often for personal gain or to avoid consequences. Itong ginawa ni Sara Diskaya, deception. Natapusin ang korupsyon sa Pasig. Kita nyo po mga kababayan, hindi pa sila nabusog. Kulang pa ang kanilang kayamanan. Naging bilyonaryo sila dahil sa pera ng bayan. Kinurakot po nila ang mga pera natin. Tapos, yung campaign ad niya, sugpuin ang korupsyon. Isang ito mga kababayan, isang pandaraya ito. Deception ito. Misleading po ito mga kababayan. Anong sinasabi ng ito po mga kababayan, check natin. Walang comment. Naku po, walang comment ha. Ang tindi ha. Nagulat ako dito mga kababayan sa kanyang campaign ad ha. Tapusin ang korupsyon kay Sara Diskaya, kaya ang libre paaral, libre edukasyon, libre hospital, libre gamot, libre lahat. Basta kay Ate Diskaya, kayang-kaya. Mga kababayan, ang tindi ng campaign nito ha. Nagulat ako, Ate Sara. Ano sabi? Ulit nga natin. Programa pang kababaihan. Maayos na kalsada. Wow, ang tindi. Mahalaga rin na pakinggan ang daing at kumonsulta sa mamamayan. Kaya naman nandito ako, ang iyong Ate Sara, para siguraduhin ang pagtaguyod ng isang pamahalaan. Importante ka. Basta para sa Pasigueño, kayang-kaya ito. Pasigueño, pamilya tayo. Pasigueño,
Pasigueño, pamilya tayo. O mga kababayan, nakita nyo po ang campaign ad niya. Kay Sara, Diskaya, kayang-kaya ang mga problema. Libre edukasyon, libre gamot, libre lahat. Kay Ate Sara, kayang-kaya. Ako'y nahulog sa aking kinauupuan, mga mahal kong mga kababayan. Deceptive. This is very deceiving. What is deceiving in Tagalog, mga kababayan? Deceptive and deceiving. Nakakalungkot ito, mga kababayan. Deceiving. What is deceiving? Deceive. To believe something that is not true, mga kababayan. The campaign ad of Sara Diskaya is deceiving and deceptive. Mga kababayan, deceiving means you believe to the person that something that is not true. I'm very crying naman. Naiiyak ako, mga kababayan. Naiiyak po ako. Grabe na ito. Deceptive. Oh, yung campaign ad niya, puro panloloko. Deception is the act of misleading another person by creating a false belief that the deceiver knows to be untrue, often for personal gain or to avoid consequences. It can involve lies, but also actions, missions, or even theoretical techniques. Ito yung mga techniques nila, mga kababayan. And can range from something harmless like a magic trick to more serious forms like fraud or treachery. Deception is a broad concept that can damage trust, be present in a nature and even a field of cybersecurity. Mga kababayan, sinasabi ko sa inyo eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo, deceptive. Yung ginagawa niyang campaign. Kita nyo po, mga kababayan, no? Yung nakakaloko, ito po, oh, kita nyo po. Kita nyo po, mga kababayan, dito po. Isang bayan. Mahalaga rin na pakinggan upang mapaunlad ang isang bayan. Mahalaga rin na pakinggan ang daing at kumonsulta sa mamamayan. Kaya naman nandito ako, ang iyong Ate Sara, para siguraduhin ang pagtaguyod ng isang pamahalaan. Importante ka. Basta para sa Pasigueño, kayang-kaya ito. Pasigueño, pamilya tayo. O mga kababayan, buti naging matalino po kayo. Hindi po nanalo ang mga Diskaya. Kasi kung nanalo ang mga ito, baka bangkarote ng Pasig. Buti po, naniwala po kayo kay Vico Soto. Kung hindi, naloko kayo, naloko tayo. Kasi yung kanilang mga pera nila ngayon na ginagasto, yung pera nila na pinagyayabang nila sa social media, yung pera nila na binibili nila ng kanilang mga pagkain, mga sasakyan na mamahalin, ay galing po sa sarili nating pawis, mga buwis natin na nagbabayad tayo. Kada bibili tayo ng mga pagkain natin, may kinakaltas na tax. Diyan po napunta ang mga pera natin. Tayo mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, bawat sahod may kaltas. Napakalupit, mga kababayan, ng pangyayaring ito. It's deceptive and deceiving, mga kababayan. Ang tindi po. Tignan pa natin yung ibang mga kababayan, ha. Ito po, naku po. Pasig mayoral candidate. Ito po, mga kababayan, oh, meron pa dito. Life is a constant. Ito po, mga kababayan. Check po natin yung ibang mga statement na dito, ha. Para malaman nyo po na talagang may panloloko talaga na nangyari dito. Talagang napakalupit na panloloko ito, mga kababayan. The deceptive and deceiving. The misleading. Grabe talaga, nagulat ako sa kanyang campaign advertisement niya. Gabi, Barangay San Joaquin! Magandang gabi, Barangay San Joaquin!
Okay, kahit gabi na. Gutom na ba kayo? O, sige, gutom din ako. Damay-damay na tayo dito. Okay, sinong first time akong nakita? Okay, so konti na lang doon. Okay lang po ba? Kami na lang mag-usap, tapos uwi na kayo? Joke lang. Siyempre gusto natin happy vibes lang tayo, tama po ba? Para pagtulog nyo mamaya, maaalala nyo ang isang Ate Sara. Yan. So kami ng Team Kaya This, nandito kami ngayon para ilatag sa inyo kung anong kaya namin dalhin or anong pwede namin ilatag sa lamesa. Tama po ba? Ayan mga kababayan, talagang hindi ka namin makakalimutan, Ate Sara Diskaya, sa ginawa mo na panloloko sa amin, buong Pilipino, bawat kakanin namin. Kung ako sa iyo, Sara, aatras ka na lang, sayang ang pera mo. Matatalino ang Pasig sa totoo lang. Buti na lang hindi nanalo ito. Ang mga botante sa Pasig, hindi ako nagkamali sa 850,000 population. But ito si Ma'am Sara, pasalamat na lang ako na makukuha vote 10,000. Mauuto niya 101. Grabe. God knows your purpose. It is your own interest. You cannot hide anything from the Lord, who knows everything about your life, whether it's bad or good. Grabe, oh. Team Biko pa rin, tayong Pasigueño. Solid team Giting ng Pasig. Biko Soto pa rin, future president. The best mayor, Biko pa rin. Nako. Ma'am Sara, ako sa iyo, atras ka na lang. Yung gusto mo sa politika, tulong sa mga taga-Pasig dahil ang intention mo, makatulong dahil sure naman, matalo ka kasi pag nanalo ka, aalis kami sa Pasig. Nako po mga kababayan. Galing ni Diskaya, projects puro patayo. Siyempre, business niya, kikita talaga. Sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, Biko Soto walang katulad, maraming nagmamahal. Si Sara Diskaya, ang kurakot sa DPWH, ayan no. Siyang nangulimbat sa pera ng bayan, ang daming sasakyan. Ayaw ko siya. Buti na lang matalinong mga taga-Pasig. Panalo si Biko. Grabe yung pangurap niya. Kinawawa ang mga Pilipino. Grabe mga comment. Fearless forecast ko lang to. Baka di aabot sa 4,500 votes siya. Grabe. Mayor Biko Soto pa rin. Ang choice ng taong Pasig. Solid Giting ng Pasig. Mayor Biko pa rin kami. Ayan mga kababayan ang mga nangyari. Ang tindi po ng mga komento. Buti po hindi nanalo po si Sara Diskaya. Kung nanalo, kawawa ang Pasigueño. Kung bilyon-bilyon ang pera ni Sara Diskaya na nakulimbat sa pangongontrata sa DPWH na pera ng bayan, mababangkarote ang Pasig. Gaya ng Maynila, mga kababayan, ganyan po. Hindi po sila nakontento. Yumaman na po sila, naging bilyonaryo na sila. Pero sa pamamagitan ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Ngayon po mga kababayan, nangarap pa silang maging politiko. Pumasok sa politika para saan? Para sa kanilang sariling interes. Grabe po mga kababayan ito. Nagulat ako sa kanyang campaign ads. Kay Ate Diskaya, kayang-kaya. Lahat ng problema, may solusyon, kayang-kaya. Grabe mga kababayan. Libre paaral, edukasyon, gamot. Hindi ka na magugutom kay Ate Diskaya. Grabe mga kababayan, nagulat ako. Sugpuin ang korupsyon sa Pasig. Kay Sara Diskaya, kayang-kaya, basta sama-sama. Mga kababayan, na babaliw ako dito sa kakaisip. Nung napanood ko yung kanyang campaign advertisement, nagulat ako Sugpuin ang korupsyon dito sa Pasig. Kaya Ate Diskaya, lahat ng problema, kayang-kaya. Basta sama-sama. Kaya Ate Diskaya, isang pamilya. Pero mga kababayan, buti na lang nanalo si Biko Soto. Kung hindi po, bangkarote ang kaban ng bayan ng Pasig. Lahat ng project sa kanya.
lahat ng mga pakanal, pabakbak, pabutas ng mga kalsada, flood control, lahat po, pati pailaw, Christmas tree, patrim ng mga halaman, mga clearing operation, kanya lahat, pasok lahat sa bulsa. Mga kababayan, grabe ito, nagulat po ako. Kaya, ano masasabi niyo po sa mga balitang ito? Nakakagulat na balita. Kaya BOC, BIR, at itong mga kapulisan, bantayan nyo po ang paliparan natin, ang mga katubigan natin, kasi nga, bahalak po nilang tumakas. Kaya Senador Marcoleta, kakampi mo kami sa labang ito. Bawat Pilipino, may ambag dito. Kasi, pera ng bayan, pera ng mga Pilipino, ang kanilang kinulimbat. Sama-sama po tayo mga kababayan. Hindi po tayo uurong, hindi po tayo titigil hanggat walang mapanagot sa the history of scumbag in the Philippines. The scammer, the modus, the deception, the deceiving ng mga taong ito. Kasama ng mga politikong mga grabe. Hindi ko na ma-explain. Kaya once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod, The Wonder Fanatics. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Solid Marcoleta tayo. Solid sa Sara Duterte. Solid Tatay Digong. Basta sa katwiran, ipaglalaban natin. Kung ano po ang layunin ni Senador Marcoleta, yun din ang ating layunin mga kababayan. Sama-sama po tayo para meron tayong mapanagot sa nangyaring pandaraya nila sa atin. Mabuhay po.